Nung kinuha ang inyong lisensya o RCR, anong sumunod na instruction? Pinasunod po kami sa kanila. Pinasunod po kami sa impound. Pinasunod kayo sa impounding? Impound na po kasi doon yung motor po namin. Okay. Humigit ko mo lang, ilan kayong mga riders? 12 po. 12. Sure na po sa 12. Doon sa 12 na riders, walang tinikitan. Wala po. Wala po. Pinasunod lahat. Opo. Mga ilang pulis to? Mga 7 po, sir. Ang mali dito, Brother Matt, Yes. 12 sila, kinumpis kang lisensya, kinumpis kang ORCR, pinasunod sa impounding, pasensya, pag hindi mo naintindihan ang gustong mangyari ng pulis, ikaw ay BO-BO. Sunod sa inyo, 1,500. Ikaw, 1,500. May niramdaman po kasi yun eh. Pag may resibo, 1,500. Pag walang resibo, 1,000 po. 1,000. O, kita mo? Ganit pa nga po yung yung Ibig sabihin, itong mga pulis sa Maynila na gumagawa ng ganito at kakontsaba ang kawani ng towing company, ang niloloko nito, lokal na pamahalaan. 12 rider ang garapal na kinutongan ng Pulis Maynila, mga idol. Dahil mantakin nyo mga idol, aminado naman ang mga rider na meron silang violation pero hindi sila tinikitan netong pulis. Bagkos, iniskortan sila nito papuntang impounding area, mga idol, para doon isettle. Diba? Mga idol, bantakin nyo. Garapal na pangungutong to, alam naman natin na pera-pera ang habol ng gantong kalakaran ng isang pulis. At nabisto pa ng ating bida na si Congressman Busita ang sabuatan ng towing employee at ilang pulis Maynila ukol dito. Kaya tara, sabay-sabay nating panoorin. Pero bago yun, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Alright. Okay bro, good morning. Ganun din po. Kayo yung tumawag sa opisina ko kahapon. Opo. Mga anong oras kayo nahuli? Mga bandang ano po, alas 3 po. Mga ganun po. Mga Ng hapon? Opo. Ang anong humuli sa inyo, police o enforcer? Police po. Mga polis po. Police. May nakilala kayong police yung may pangalan? Imperial po. Imperial. Opo. Mga ilan kayo na nahuli? Marami daw kayo? Opo, sir. Kasi medyo May ready po 12 po kami, sir. Kaso nga lang po yung iba nagsiya. Mga 12. Opo. Tapos po Ang tanong ko sa inyo, na kasi ako, hindi ako mahilig sa kwento. Mm. Gusto ko, yung validated yung info. Ang sabi sa akin ng staff, hindi kayo tinikitan ng pulis, tama? Opo. Kung hindi kayo tinikitan, at sinasabing kayo ay may paglabag, kinuha ang inyong lisensya at ORCR, hindi. Kinuha po. Kasi itong mga tanong ko, base doon sa feedback ng aking staff. Okay? Nung kinuha ang inyong lisensya o RCR, anong sumunod na instruction? Pinasunod po kami sa kanila. Pinasunod po kami sa impound. Pinasunod kayo sa impounding? Impound na po kasi doon yung motor po namin. Okay. Humigit ko mo lang, ilan kayong mga riders? 12 po. 12. Sure na po sa 12. Doon sa 12 na riders, walang tinikitan. Wala po. Wala po. Pinasunod lahat. Opo. Mga ilang pulis to? Mga 7 po, sir. Kaso nga lang, mga nakasunod sa impound, siguro mga 3 na lang po. Mga 3 na lang. Opo. Sinasabi ng aking staff na base sa inyo, totoong may paglabag kayo. Opo. Opo. Aminado naman po kami. Aminado kayo. Okay. Pinatawag ko kayo hindi para yung mali ninyo ipagtanggol. Opo. Dalawang purpose. Una, para mapayuhan kayo. Opo. Ikalawa, ay mabigyan ng pansin yung maling ginagawa ng polis. Opo. So, sabi mo, expired ang iyong rehistro ng January. Opo. Itong January 2024. January 2024. Alam mo, sa iba mahirap maintindihan to. Hindi ko sinasabing tama ka, pero sa sarili kong pananaw, pwedeng sabing dala ng kagipitan. Tama ba? Tsaka po sinama ko lang po yung tatay ko sa agency po. Pero may paglabag ka sa batas. Opo. Kaya po sinabi ko yung ticket po. O kaya nga, humingi kang ticket. Opo. Nakadalawang sabi po ako, tapos sinabi sa akin, nakilang ulit ka na. Pangatlo mo na yan Sabi Galit sa akin. pa. Opo. Ikaw naman, ang pagkaintindi mo doon sa date ng Sa pagka-register. OR,
Hindi yung doon sa Hindi po, plaka. sir. Opo. At katulad niya, hindi kita pinagtatanggol. Opo. May problema lang. Kasi, Brother Matt, Yes, sir. yung ini-implement ng LTO na date ng renewal ay binabase sa plaka. Anong problema na hindi natin pwedeng sabihin na lahat ng riders, lahat ng motorista marunong? Paliwanag ko. Halimbawa, bumili ka ng motorsiklo, narehistro ngayon. Yes, sir. Eh, walang plaka pa. Yun namang iba. Magulo eh. Pagka nasangkot ng usaping plaka, may kaguluhan eh. Mismo po. Saan yung... Kaya hindi ko sinasabing tama siya. No? Yes, sir. Ang may papayo ko na lang sa inyo mga kapatid, tiyakin ninyo na rehistrado ang inyong motorsiklo. Opo. Kung hindi kayo sigurado, pwede kayong magtanong sa amin, ipapadala ninyo yung ORCR, ibabalidate namin sa LTO, or base sa ORCR, kaya naming sabihin sa inyo kung expired o hindi. Bakit ko sinasabing ganon? Hindi ko pwedeng sabihin na magagaling kayo, dapat alam nyo yan. May problema kasi sa sistema ng LTO eh. And may mga pangyayari mismong enforcers ng LTO, mismong police, mismong enforcers, hindi alam yung tamang pagpapatupad kaugnay dito sa expiration ng sasakyan o ng motorsiklo. Pero siyempre, gusto kong linawin sa inyo, hindi basihan yon na para i-absolto kayo sa inyong violation. Gusto ko lang ipaalala, kapag expired ang rehistro, ang multa sa LTO, 10,000 sa pagiging expired yung sasakyan, plus 2,000 sa pagmamaneho ng expired na sasakyan, 12,000. Kaya, ulitin ko, kung hindi kayo sigurado kung expired o hindi, pwede kayong tumawag sa opisina ng RSAP. Pwede rin kayong, ayaw kong ipayo, na pumunta sa LTO. Yes, sir. Alam mo kung bakit? Pare-pareho naman tayong Pilipino. Duda ako kung may haharap dito na, sir, pwedeng ma-check kung expired ito. Oh, ano sa palagay mo? Pag pumunta ka LTO, may mag-asikaso sa'yo, i-check, hindi. Ikaw? Hindi po, sir. Ikaw? Yes, agree ako. Hindi ko naman inuusgang Brother Matt ang LTO. Yes, sir. Pero sa tagal ko na sa government service, more than 30 years akong police. Bago ako naging police, galing ako sa military. Nung military pa lang ako, ang dami ko ng karanasan sa mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nung naging police ako, ganun din. Kaya, Brother Matt, hindi ko kayang ipayo. I-check mo sa LTO. Hindi ko. Sabihin na, expert. Talagang, sa karanasan ng marami, pag pumunta ka, hindi ka papansinin. Papansinin ka lang. Pag sinabi kong, punta ka sa LTO, sabihin mo, pinapupunta ka ng Congressman Busita, asikasuhin ka. Pero, maling sistema na kailangan mo pang gamitin yung pangalan ko. Di ba? Kaya malungkot na katotohanan, Brother Matt, hindi natin may advice na punta ka sa LTO, alamin mo. Okay? So, kaya naman tayo tumakbo sa politika para sa motorista. Kaya yung hindi kaya ibigay ng LTO sa abot ng aming kaya, ibibigay namin sa inyo. Kaya kung confused kayo, kung expired ang rehistro, tawag kayo sa opisina. Kaya po ano eh. Kaya po namin tinawagin dahil po ano eh. Alam mo may mali. Nahanapan din, yung kasama po kasi namin, pag hindi po naniniwala naman ano kasi, yung resibo po. O ganito. Yung opisina natin sa RSAP, 24 oras bukas. Ang problema doon sa aming telepono, pag tumawag ka, kahit may kausap yun, nagri-ring. Yes. Kaya kaunting tiyaga. Opo. Dahil maraming tumatawag. Basta ang pamantayan natin, basta tama, kampi-kampi tayo. Kaya kinausap ko kayo, dahil una gusto kong malaman ninyo, malaki ang multa. Pangalawa, kung hindi kayo sigurado, magtanong kayo sa opisina namin. At kung kailangan i-check namin sa LTO, gagawin namin. Pero base doon sa ORCR, kaya namin sabihin, expired ang rehistro na sasakyan ninyo. Balik tayo. Kausap ko kahapon si General Ibay ng District Director ng Manila Police District. Brother Matt, Yes po. may naitawag na tayo kay General Ibay. Kapareho nito. Yes po. Yung truck driver, kinumpis ka ng lisensya, pinasusunod Yes po. ng pulis.
Nag-usap na kami ni General Ibay. Ang pinagtataka ko lamang, bakit parang hindi yata naniniwala sa kanya yung kanyang pulis. Pero check natin, bakit ganun? Now, para sa kalinawan ninyo, may mali kayo, Opo, aminado. may paglabag. Opo. Pero ang mali ng pulis, ang tamang pagpapatupad ng batas laban sa motorista, titikitan. Yun nga po. Opo. Titikitan. Hindi sila pwedeng mag-impound ng sasakyan. Yan, may lisensya. Ang mali dito, Brother Matt, Yes. 12 sila, kinumpis kang lisensya, kinumpis kang ORCR, pinasunod sa impounding, pasensya, pag hindi mo naintindihan ang gustong mangyari ng pulis, ikaw ay BO-BO. Opo. Walang maniniwala na walang pera-pera dyan. Kaya nga po. Sa madaling salita, yung paglabag ninyo, ginagamit ng ibang pulis, kasi hindi lahat Opo. ginagamit ng ibang pulis sa Maynila para pagkakitaan o gawing hanap buhay. May nabanggit ka pa sa akin na ang sinisingil sa inyo, 1,500. 1,500 po. 1,500. May niramdaman Isang ko resibo yan po. eh. Pag may resibo, 1,500. 500. Pag walang resibo, 1,000 po. 1,000. O, kita mo? Galit pa nga po yung ano eh. Ibig sabihin, itong mga pulis sa Maynila na gumagawa ng ganito at kakontsaba ang kawani ng towing company, ang niloloko nito, lokal na pamahalaan at ang boss ng towing. Bakit? Walang resibo eh. Siyempre, kung walang resibo, Brother Matt, yung 1,000, pwede mo nang Ibulsa po. Opo. ibulsa. Dami namin eh. Naka-discount kayo ng tig pa 500. Opo. Di may 3,000. Ay, yung 3,000, i-declare sa towing company yung 1,000. Ay, yung 2,000, saan pupunta? Kasi walang basihan eh. Opo. Kaya, yung kawani ng towing at yung police na gumagawa ng ganito, magkakontsaba. Ang niloloko, towing company at lokal na pamahalaan ng Maynila. Bakit? Kasi, kung hindi ako nagkakamali, dahil sila ay nasa teritoryo ng Maynila, merong certain amount na parang sabihin na nating tax or share. Yes. Lalo pa nga, at yung impounding na tinutukoy ng mga ito, wala naman, Brother Matt, impounding area, ano? Wala po. Wala. Sa pampublikong kalsada din lang, ano? Opo, doon po sa may recto po. Oo. Kaya dalawang niloloko ng mga ito. Ilang beses akong tumawag kay General Ibay. Ipapanood po ito. Bakit patuloy na ginagawa ng kanilang pulis. At hindi dapat ito payagan kasi hindi lang Manila Police District ang sinisira ng mga ito, kundi PNP organization. Diba? Opo. So, action na natin to. Lilinawin ko ha. Opo. Hindi kaya kinausap ko kayo para ipagtanggol yung mali ninyo. Opo. Kinausap ko kayo para maipaliwanag sa inyo na tiyakin lagi na expired, kung expired o hindi ang rehistro ng motorsiklo. Kasi ang renewal ng motorsiklo mahigit 1,000 lang. Kung hindi ako nagkakamali. Pero pag nahuli ka ng LTO, 12,000 ang pesos ang babayaran mo. Di ba? Hindi practical. At nabanggit ko kanina, dahil wala naman kayong sapat na kaalaman para tiyakin kung expired o hindi. Lalo na, brother, kung ang motorsiklo mo second hand, tapos binili mo, hindi regular yung renewal, naiintindihan nyo? Para yun sa'yo. Opo. Ay, syempre, ay kung yung personnel nga ng LTO, merong hindi marunong paano pa natin i-expect yung mga motorista, di ba? Pero para matiyak ninyo na hindi kayo magkakaproblema, wala namang bayad ang konsulta sa opisina namin. Nandiyan naman, meron kaming Rider Safety Advocates of the Philippines, RSAP. Merong Road Safety Advocates of the Philippines, RSAP. May sumbungan pa, may number dyan. At ang mga riders naman, motorista, basta nagpe-Facebook at YouTube yan, alam yung contact number namin. Opo. Opo. Okay? Kumain na kayo. Opo. Tapos na po, sir. Pinakain kayo ng staff. Opo. At dahil naabala ka kayo, hati na lang tayo doon sa inyong ibinigay sa magaling na kawani na
Ewan ko ba itong mga ito. So, bibigyan ko kayo ng 500 each para hindi naman lugi yung pagpunta nyo. Pero kung hindi expired ang inyong sasakyan, babayaran ko lahat, pati pang gasolina ninyo. No? Opo. Oo. Para hindi na maulit. Tama yun. No? Kaya nga po kami lumapit dito eh. Kasi ang pagkakaalam ko kasi January talaga na-expert ng akin yung palawag. Hindi, huwag ka na mag-explain. Tsaka po yung ticket po saan. Sana po nakauwi na po kami, tutubusin na lang po sa... Tama yun. Kung tinikita na lang sana kayo, no? Kailangan So, po kasi yung tatay ko, papabunod pa po ka ng ngipin. Ngipin lang yung tatay mo. Kasi para po sa Marunong agency. magbunod ng ngipin. Para po sa agency. Martilyo lang ganyan. Martilyo tsaka yung screwdriver. Tatapatan mo yung ngipin, no? Tanggal. Binata. Di po. May asawa. May Di po anak. kasal. Dalawa po. Hindi ka naman mukhang artista. Pero may live-in partner ka. Ano kaya ang secret ko nito? Binata. Meron na pong asawa. Ilang anak mo? Dalawa po. May asawa. Ilang anak mo? Isa. Tatlong asawa mo. Tatlong anak, isang asawa. Anong anak mo? Babae lalaki po. Lalaki. Maliliit pa. Opo. Isang Babae live po. tsaka ngayon lang po. Parang Di ba, liliit pa ng anak nyo? Huwag kayong gagaya sa ibang riders. Hindi ginagamit ang isip. Ano yon? Nagmamaneho ng motorsiklo, walang helmet. Pag wala kang helmet, kahit mabagal ang takbo mo, pwede kang mamatay. Bakit? Kung masabitan ka ng kaskasero, matutumba motorsiklo. Mas matigas ang simento. Madidisgrasya. So, para matiyak na ligtas ka, laging may helmet. Bakit? Tinanong ko kung may asawa kayo. Kasi, pag ang rider o ang driver na aksidente at namatay, rest and peace. Ipapalibing. Hindi na magkakaproblema. Payapa na siya. Sino ang magdudusa? Anak. Napakahirap sa mga anak yung walang ama o walang ina. Kaya, maging responsable at sumunod sa batas trapiko. No? Ang tatandaan nyo 24 oras pwede ninyo kaming makausap basta tama kampi-kampi tayo. No? At Tama sana yung pag-uwi nila eh. Kasi walang ticket. wala ticket no? Kakausapin ko ulit si General Ibay. Ilang beses akong tumawag sa kanya. For the last time, itatanong ko kung kaya ba niya o hindi ang kanyang kapulisan sa Metro Manila. Sa Manila, no? Okay? So, kumain na. Bigyan ko kayo ng 500 each. Suporta doon sa Danyos. Hindi pala Danyos, kasalanan nyo eh. May paglabag kayo eh. Opo. Kaya ko lang naman kayo pinatawag to validate kung totoo yung information para ma-actionan. Hindi ibig sabihin ay kinokonsente ko kayo. Kasi Okay? kung gagawin lagi yun eh. Ang dami yung tao na At saka hindi natin kakampihan yung mali. May mali kayo. Okay? So, absent pala kayo ngayon, kalahating araw, no? Opo. 500 doon sa abala sa inyo. Tapos absent kayo ng kalahating araw, bibigyan ko na lang kayo ng tig 1,000. Yun, bago lang din. Salamat din po. Paparehistro na lang din po. Yun na yung 500 dahil pinatawag kita. Plus 500 dahil hindi ka nakapagtrabaho ng kalahating araw. Salamat po. Ikaw, brother. Ikaw. From here, dagdagan nyo na lang yan. Parehistro. Ayusin ninyo ang rehistro para hindi na kayo delikado. Okay? Opo. At ang araw ngayon ay Wednesday, February 28. Pag kayo ay nahuli bukas ng LTO, huwag na kayong tatawag sa opisina ko. Opo. Kasi tatablahin ko kayo. Baka itikin ko pa ang mga ilang ninyo. Tapos dibdiban ko kayo. Yung dibdib na may lambing, no? Pero may tadyak pa. Kasi, ibang usapan nyo. Kung ipagtatanggol ko ang mali ninyo, mekos-mekos na. Mekos-mekos lang. Wala nang pag-asa. Alam na po namin So, mali na. ang LTO office hanggang 5 o'clock lang.
makakapit. May pandagdag ka dyan sa 1,000? Wala. 50 na kanto. Ilang naman to? Ikaw? Nagdagan pa nga sir, pang... Magkano ba ang renewal ng Nag-reach ko ng 1 to po. 1 to? Magkano pera mo dyan? Labas mo. Ay, kumaniwala hindi kasi. Ba't parang duda ako sa'yo? Tawa-tawa ka kasi. Ay, kumaniwala eh. Ito po, lalabas. Sumayo ka. Nabasa na naman. Labas na to. Laban na yan. Illegal search ito. Hindi. Laban Illegal na. search. Lambing lang. Wala ka talagang pera. Wala po. Bawi na yung sa likod. Lahat yun, dito puro papel yun. O, pakihisto mo yan. Salamat po. Sobra. O, ikaw, magkano pera mo sa wallet mo? Baka... Daan lang sir. Magkano? Magkano? 200. 200. Pang gasolina ko po. Pauwi. Pang gasolina, nako, nadali na naman. Sanggol pa kasi ako sir. Ginagatas. Huwag mo na akong dama, baka umiyak ako. Ako sir, O, ikaw, magkano pera mo dyan? 1,000 na lang sakto sir. Butang ko Grabe naman. sa kuya ko eh. O, tig 500 kayo. Sir, maraming salamat. Palagay ko, wala lang yung dahilan ha. Wala na po, pang-register nito, diretso na. Dire-diretso na to. Para hindi na mahuli. Kaibigan naman natin si Asek Bigor Mendoza ng LTO. Sana huwag kayong mahuli. Mula dito, papuntang LTO. Kayong tatlo, sama-sama nang magparisto ha. Ako sir. Hindi ko naman kayo pwedeng diktahan. Binigyan ko na kayo ng pangrehistro. Pinayuhan ko na kayo. Pag hindi kayo sumunod, problema na ninyo yan. Opo. Ha? Ayaw ko na dahil nagbigay ako sa inyo, parang ginagawa ko kayong robot. Tutulungan pa. Na you do this, you do that. Wala sa style ko yon. Basta ako, naibigay ko na yung tulong para sa inyo, tulungan ninyo yung sarili ninyo. Kasi galit ako sa abusado. Malinaw. Opo sir. Nandiyan si Brother Matt, nandiyan si Insan. Sir. Pag na-resto yung inyong motorsiklo, picturean ninyo yung OR, sabihin nyo kay Brother Matt na registrado na kayo. Para matuwa naman ako na safe na kayo sa huli. May auxiliary lights ang motorsiklo mo. Ano po? Ilaw. Auxiliary lights. Ilaw. Wala po. All stock po yun. O, ikaw. All stock din po. Sige. Ayos. Ayos po sir. So, deal tayo. Balik na kayo ng... Punta na kayo ng LTO. Saan ka ba nakatira? Binangonan po. Saan ka mag-i-renew? Rizal? Sa Rizal po. Sa Rizal. Ikaw? Sa Bustos po sir. Bulacan. Bulat po. Grabe, may panggasolina ka pa. Yung 200 nga. 200. Hindi nga po nakauwi ka ako sir. Dito nasa Malabang tulog. Nandun yung... Ikaw nakauwi, bakit? Hindi ko walang pangtubos. Hindi ko natubos yung sa akin kagabi. Wala akong pera eh. Natubos mo na ba? Kanina nakihiraman ko sa pinsan ko kanina umaga. Nanghiram ka lang. Kaya nakuha ko kanina umaga. Sabi mo, may anak ka na ang pinapagatas. Pagkapanak, nasa akin. Papanak. Pagka dinadamaan ako, parang gusto ko bunot ng bunot eh. Oh. Hindi sir, totoo nga po sir. Ako nga sir, mag-birthday na anak ko March 9. Baka naman. Birthday, baka naman. Pambira, didibdiban ko ito eh. Sa March 1. 1 month. O, nagpakita pa ng ebidensya. Anong trabaho ng misis mo? Wala ko sa bahay na. Wala. Namikos-mikos niya po ako sa akin eh. Sa bahay lang. Ikaw naman, birthday. Alam mo, pagka lumapit sa akin insan, birthday, 2,000 po. ako eh. Sabi, 2,000. Brother Matt, Yes, go. pag party-party, pag birthday, nagbibigay ako, hindi. Hindi ako nagbibigay. Kasi yung ibibigay ko sa pag-birthday mo, sa iba ko na lang itutulong. Yes. Ah? Kumbaga, ako naman ay hampas lupa din, di ama, galing sa pamilyang mahirap. Lumaki sa bahay kubo. Tanggapin ninyo yung katotohanan na kung wala, wala. Opo. Ganun Kahit Di ba may kasabihan, kung maliit ang kumot, magtiyaga na mamuluktog. Ganun talaga po eh. Eh, biruin mo to. Hindi na nga makapag-resto ng motorsiklo. Gusto pang maghanda. No? Anong gusto mo? Tadyak, sipa. Hindi ko na nga lang sir yung 500 doon sir. Nagpa-Gcash pa sa kuya ko para matubos ko lang din yung motor ko. Kaya, Ay, okay na yan, di ba? Opo. Ito na lang may anak ang dadagdagan ko. Ako din. Ano ako din, yan lang ang anak mo, hindi naman bagong anak. May bagong anak din po yun. Mag-1 month. Magma 1 month. Ay, may picture din po ako. Ito din po ako. Ikaw, ilang months na anak mo? 7 po. 7 months? Hindi, okay. Dalawang taon po. Oh, magdadalawang taon. Ito na lang, oh. Brother, umayos kayo. Thank you po. Laki ng ganito mo kay sir ah. Bigay mo yung kanyang... Ay, brother. 500 niya. Kuha ko na yung sandaan. 500 po sa akin. Okay na. Opo. Maraming salamat po. Huling paalala, mag-ingat kayo. Maraming walang disiplinang motorista. Huwag kayong tatabi sa truck. Marami nang nadurog dahil sa truck.
Pag may nakita kayong sumignal, kahit mali ang pasok niya, Iwasan na lang. pagbigyan. Huwag makipag-agawan. Pagka nagkaroon ng kaunting problema, huwag nang makipag-away. Hindi kaduwagan ang pagbibigay sa kapwa. Kasi baka ang maengkwentro ninyo, mainit ang ulo, under desire. Kasi Brother Matt, kaya ako nabanggit yan, karaniwan ng siga sa kalsada yung matatapang. Yan ay stress. Takot niya sa asawa, nilalabas lang yung stress. Kaya pag ang natsempohan nyo, stress sa asawa, tapos Ikaw pag-iinit. nakipag-away ka, may baril, baka ang makita niya sa'yo, mukha ng asawa niya, baril niya sa ulo. Di, tepok, Finish na. Tapos na. yun ang huling butas na makikita mo, Namekos. na hindi mainit-init, talagang mainit. Di ba? Kaya, pag may problema sa kalsada, ipapasok agad sa isip, may pamilya ako. Kaya kahit mali yung kapwa motorista, pagpasensyahan mo. Di ba? Maging maayos ang pagmamaneho. Ano? Kasi sobrang kawa-awa ang anak ninyo pag na-disgrasya. Sobrang kawa-awa. Sobra. Kaya kung maangas ka, mayabang ka, nung binata ka, sanay ka ng suntukan, sanay ka sa away, kalimutan mo na muna yon. Tapos na yon. Pass is pass. At titingnan mo yung kinabukasan ng anak mo. Kasi pag ang kinabukasan ng bata, unang anak nasira, wala nang ibang may kakayang pa para i-recover yon. At syempre, yung anak, magpapamilya din, ano nga asahan. No? Okay? Oh, huwag mo nang dramahan. Sir, Ano? thank you po. Lang yan, alam ko hirit ka pa eh. Bakit parang malungkot ka? Po kasi nagkakadaw. May yakata sa'yo eh. Ha? Ayos na tulog sir. Ha? Sabi niya, ayos na sir. Parang... Hindi pa yung mukha. Parang bitin ng tanghalian nito. Tinipid ba ninyo to? Hindi po, nakatatlong kanin nga po yun. Dito po. Wala na lang tubig. Hmm. Wala nga lang po yung tubig. Wala tubig. Brother, next time, pag nagkaharap tayo, magpagupit ka. Pakita mo ba sir? Long hair ka eh. Pakita mo. Kung uso pa ngayon ang tokhang, baka matutukhang to, no? No? Nakaka-relate ito, ano? Hmm. Kasi tinitingnan ng polis na mahilig sa tokhang yung appearance eh. Pag medyo decente, katulad Hindi nito. na ano to, ang buko eh. Hmm. Basta ka nun, brothers, ha? Opo. Basta doon lang tayo sa tama. Okay? Ano po yung tayo? Hmm. Sige. Picture na tayo. O, dito, picture. Talik, dito. Ako na. Nalakihan ako ng gastos nun, ha? Kulang pa nga eh. Bago, sige lang. Sa akin, 1.5, sa kanila, 2.5. Oo nga, hindi pala eh. Mali ito. Tol, tol. O, dahanin mo na lang sa Okay, forma. 1, 2, 3. Thumbs up, siyempre. 1, 2, 3. Brother, ikaw pila. 1, 2, 3. Isa pa nga sir. Bakit? Solo, solo, solo. Susunod tayo. 1, 2, 3. Tanggalin mo ang face mask mo. Patay ka pare. Hindi, wala mong problema sa pulis eh. Ang masama, nagsumbong kayo na... Ito muna. Ang masama, Tatay ko, ti. ang masama, nagsumbong kayo, fabricated. Kaninong set po niya? Alright. 1, 2, 3. Thank you po. Sticker naman. Sticker? Hindi ka sticker. Brother. Ayun ang papakita ko sa police pag nahuli ako. Ah, wala yan. Hindi, biro lang po. Dapat pagkamali kayo, tuluyan kayo ng pulis. Malis ako bukas yan para ano po. Ay, All. didibdiban ko ito eh. Yes, sir. Bukas na magpaparehistro eh. Magpa-restore na nga, brother. paparehistro pala. Brother, pag natsambahan ka ha, Opo. wala akong may tutulong sa Opo. iyo ha. Ngayon pala ngayon sa Mandaluyong Brother ha, pag nahuli kayo, wala akong may tutulong sa inyo. Baka, ewan ko, kung baka makadinig pa kayo ng salita na hindi maganda. Kasi wala na kayo dadahilan. Alam na po namin yung ano kasi. Di ba? Ano yung cellphone number Okay na At po sa akin. saka, huwag ninyo abusuhin yung pagtulong ko. Opo, sir. Okay? Opo. Thank you po. Maraming salamat. Sige na, may lakad pa ako. Brother. Thank you.